Punta tayo sa sunod na tanong. Unahin natin itong si Harney Lipardo. Ayan. Ang sabi niya po rito, good evening. Itong mga CFD, grabe manglait kay Ellen G. White. Hindi mababasa sa Biblia ang pagkapropeta niya. Paki-explain. Ibig sabihin, ang panglalait na ginagawa ng mga CFD ay hindi daw mababasa ang pagkapropeta ni Ellen White sa Biblia. Paki-explain daw. Tapos sabi, paki-explain daw para ma-share ko sa iba. Thanks brother sa inyo. From Davao del Sur. Ayan. Si kapatid na Harney Lipardo. Okay. Kahit naman anong gawin natin dyan ay kalaban yan eh. Kahit na anong paliwanag ang gawin mo dyan, Brother Johnson, Brother Harney Lipardo, kahit na sabi ko nga, kahit anong gawin mong paliwanag dyan sa mga sinasabi mong CFD na nanglalait kay Ellen White, na hindi mababasa sa Bibliang pagkapropeta niya, kahit ipaliwanag po natin talaga ng maayos yan, hindi rin nila yan tatanggapin, kapatid. Ngayon, bakit ba tayo naniniwala na si Ellen White ay propeta kahit hindi mababasa sa Biblia? Ay maliwanag po, ang mga propeta kasi, mayroong tinatawag na qualification bago mo matawag. Kaya nga, sa Biblia ay pinag-iingat ka sa bulaang propeta. Kasi nga, maraming mag-aangkin na propeta eh. Actually, yung kakayahan na makapanghula, Brother Johnson. Basahin natin yung unang Korinto 14. Pansinin po ninyo ang sabi ni Apostol Pablo. Sa unang Korinto 14, kung di ako nagkakamali, yung talatang 1 siguro. Tingnan mo ang sabi ni Apostol Pablo dyan. Sa unang Korinto 14:1. Ang sabi rito, sundin ninyo ang pag-ibig. Gayunmay, maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa Espiritu. Ngunit lalo na ang kayo'y makapanghula. O nakita mo yan? Ang sabi ni Apostol Pablo, maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob. Abay, isa ho sa kaloob ng Espiritu, Brother Johnson, pagiging propeta na ibinigay sa iglesia. So, talagang bahagi ng kaloob sa iglesia yung propeta. At kapag ang iyong iglesia ay walang propeta, ay delikadong iglesia yan, hindi yan tunay na iglesia. Kasi ang propeta ay ibinigay na kaloob sa iglesia. At ang sabi rito, pakanasain ninyo, ang sabi ni Apostol Pablo, lalong-lalo na ang kayo'y makapanghula. So meron po talagang lilitaw na mga propeta. Ay doon na lamang sa Gawa 2, ang sabi doon sa huling araw, ibubuhos ng Panginoon yung Espiritu. At may mga bata pa nga bata, babae. Ay wala hong mga pangalan yon, no? Ngayon, paano mo ngayon malalaman kung yung nagpapakilalang propeta ay tunay na propeta? Merong ikangay sukatan ng pagiging propeta. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, Brother Johnson, or ni Apostol Juan, sa unang Juan 4, ang talatay 1, anong sabi niya doon? Tingnan mo mamaya ipipresenta ni Brother Johnson siguro sa inyo, bakit ba natin tinanggap, Brother Johnson, si Ellen White bilang propeta? Pumasa ba siya sa qualification ng Biblia? So yun yung ating titingnan doon. Sabi rito, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Nakita mo? Bakit? Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Yan po yung dapat nating mapansin dito. Alam nyo, kung pag-aaralan natin ito mabuti, hindi o sinasabi ni Juan dito, mga kapatid, na wala ng propetang darating. Ang sasabihin sana ni Juan dito lahat ng mga darating na propeta, bulaan na. Huwag nyo lang paniwalaan. Hindi. Sabi niya, kapag mayroong nagpapakilalang propeta, susubukin kung sila'y sa Diyos. Bakit? Kasi nga, maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. So, ang ibig sabihin, kung may bulaang propeta, abay meron ding totoong propeta. Kasi kung ang mga propetang lalabas nyo ay puro bulaan na lang, hindi mo na kailangan subukin. Sasabihin sana ni Juan, pag may mga propetang lumabas, wag nyo na subukin, siguradong bulaan yon. Hindi naman ganon. Ang sabi niya, kundi susubukin. So, paano ngayon susubukin? Kung sila'y sa Diyos. So yan po yung ating, yan yung
ipapakita sa atin ni Brother Johnson, paano ba susubugin? Kung ang isang nagpapakilalang propeta ay sa Diyos nga, Brother Johnson. Iyon. So, aking ipapakita po sa inyo mga kapatid kung papaano sinubok ang ating kinikilalang propeta na si Ellen White. At napatunayan na po natin base sa mga binasa ni Brother Gomer na hindi man kailangan pangalanan. Yung mga magsisipanghula doon sa 2:17 at 18 ng gawa ay kasama doon si Ellen White. At kung titingnan po natin mga kapatid yung kaloob sa iglesia, yun nga, yung unang Korinto 1:7, basahin lang natin ito mga kapatid, na meron pong kaloob talaga. 1:7 ng unang Korinto, ano pat kayo hindi nagkulang sa anumang kaloob na nagsisipaghintay ng paghahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Alam mo, ito po ang katangian po nitong sinusulatan ni Apostol Pablo ng mga Kristiyano. Yan po yung tinatawag ng mga Adventist yan. Adventum kasi ang nagsisipaghintay no? Itong mga nagsisipaghintay, pag tinignan po ninyo yung Latin niyan, Adventum yan. Doon galing yung Adventist. Itong Adventist na ito na binabanggit dito ay hindi kulang sa kaloob. Ano po yung mga kaloob na yan? Ito pong nasa unang Korinto 12:28 ay binanggit dito ang isa sa kaloob pero hindi pinangalanan. Tingnan nyo. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una ay mga apostol, ikalawa ay mga propeta, ikatlo ay mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang mga wika. So bawat isa dito sa kaloob ay hindi pinangalanan kung ano mga pangalan nitong mga ito. Sino itong mga propeta na yan na binabanggit? Sino yung mga guro? Ayan. Sino yung mga may kaloob ng pagpapagaling? Wala namang pangalan. Ibig sabihin, mali na rin itong mga ito. Kaya nga, ang gawain ng propeta ay, ano yun, Brother Gomer? Tagakita. Mata. Mata siya ng iglesia, kaya ang iglesia na walang propeta ay bulag. Kasi yan po ang tawag po sa kanila ay tagakita. No? Seer. At yan ay nasa unang kronika 26:28. Unang Kronika 26:28, ang sabi po yan ay ganito. At lahat na itinalaga ni Samuel na tagakita. Yan. Si Samuel, propeta, tawag sa mga propeta ay tagakita. Ayan. So, doon din sa ikalawang Samuel 9:9 ay ganito rin ang mababasa natin. Yan, tagakita din ng tawag actually, maraming talata ito, no? Yung unang Samuel, yan. Nang una sa Israel, pagka ang isang lalaki ay mag-usisa sa Diyos, ay ganito ang sinasabi, halika at tayo'y pumaroon sa tagakita. Sapagkat yaon ngang tinatawag na propeta ngayon ay tinatawag ng una na tagakita. So, kaya kaloob ito sa iglesia. Kasi sa kanya ipinapahayag ng Diyos, sa kanya pinapadaan ng Diyos ang gusto niyang malaman na mensahe ng kanyang bayan. Ngayon, yung kinikilala po nating mensahero ng Diyos ay hindi basta-basta po tinanggap ito. Meron po kasing subukan na gagawin dapat sa kanya. Alam niyo po ba si Ellen White na nilalait nitong mga sabi ng nagtanong sa atin ay sinilalait ng mga CFD. Alam po ba ninyo mga kapatid na eto, pakita ko po mga kapatid, si Ginang Ellen White ay nakatanggap po siya ng mahigit sa 2,000 prophetic vision and dreams. At siya po ay sumulat po ng mga aklat na mahigit na 50 na klase ng mga aklat at nagkaroon siya ng mga lecture to 1,000 and on 3 continents. So, 1,000 lecture ang naisagawa niya. At sa Amerika po mga kapatid ay tinagurian siyang remarkable woman. At bakit po mga kapatid? Ito pong si George Wharton James ay sumulat po siya sa tinatawag na History of California. At doon sa aklat na History of California ay kasama sa kanyang sa content, sa laman po doon yung tinatawag na The Romantic and the Beautiful. Tapos
tinatawag niya, sabi, he commended on this simple, humble, godly, spiritual woman. Kung meron po kayo niyan, machi-check po ninyo yan, nasa page 319 po yan, na doon sa tinatawag na History of California. Itong si George Wharton James, mga kapatid, ay isang historian. Hindi po siya Seventh-day Adventist, pero binanggit niya yung mga salitang ito. Remarkable woman, though almost entirely self-educated, has written and published. Sabi niya, binanggit yung mga aklat na yan. Ang sabi niya, at sa karugtong po niyan, more books in more languages which calculate to the greater extent than any other woman in history. Isipin mo yan, mga kapatid. Meron tayong mga alam na mga sugo ngayon. Nagkakakasuhan eh. Ibang nangyari. Talagang nakulong pa eh. Ito, remarkable woman. Meron din tinagurian dito sa Pilipinas na magaling daw na lalaki pero tumakas naman. So, alam niyo po mga kapatid, ang kagandahan po rito ay na-recognize po siya mga kapatid na isang taong na napakaganda ng record sa kasaysayan. Ngayon, doon sa mga prophecy na or vision, may sukatan. Isa po dyan yung prophetic accuracy. Bagaman marami pong mga bintang na siya po yung mga false prophecy, pero bintang lang naman yon. Mga haka-haka lang naman yon. Di naman napatunayan yon. Tapos, mayroon tinatawag na biblical faithfulness. So ano po yung mga ibig sabihin nito, mga kapatid? Pangatlo po ay itataas ang ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, itong mga ito ay pumasa si Ellen White. Yung pagtataas niya sa Biblia, hindi yung kanyang sulat yung itinataas, bagaman may mga grupo na ang mga sulat niya itinataas kaysa sa Biblia, pero mali yun, hindi tayo ganon. Tapos, itinataas ang ating Panginoong Jesucristo. Ito pong nakikita po ninyong building dito, ay ito na tinatawag na the Library of Congress. Ito po ay nasa United States of America. Napakaraming mga aklat dyan sa building na yan. Thousands of volumes, mga kapatid. Meron pang isang popular Protestant minister na pumunta po roon sa Library of Congress. Nagtanong po siya sa librarian. Ang kanyang question ay, what's your most outstanding book on the life of Christ in all the Library of Congress? So, tinatanong po niya mga kapatid, yung pinaka-outstanding book na naglalaman tungkol sa buhay ng Panginoong Jesucristo doon sa lahat ng aklat sa Library of Congress. Of course, yung librarian, mga kapatid, kabisado niya lahat ng mga aklat. At alam niya kung ano yung pinaka-binabasa ng mga tao. Kung ano yung libro na laging nire-research o binabasa ng mga researcher. At alam po ba ninyo ang sagot nitong librarian na ito? Ito ang sagot niya. My preference or choice would be guided by what I wish to get from the book or books to be read. But let me put it this way. I would put The Desire of Ages by Ellen G. White first for spiritual discernment and practical application. Ibig sabihin, kabisado kasi at kakapakinabang sa tingin ng librarian kasi siyempre binabasa niya yan sa mga maraming laging nagbabasa. Of course, alam niya yung laman ng libro. Pero mong ang nirekomenda niya yung Desire of Ages na sinulat ni Ellen White. Meron bang ganyan sa mga nang lalait? Wala ho, mga kapatid. Sabi ng mga bata sa kanto ay panis. Lait-lait na lang, ganon. May kinikilala naman silang si Nostradamus. Hindi naman binanggit ang pangalan ni Nostradamus sa Bible. Pero yung mga prediction ni Nostradamus ay 70 to 80% lang, hindi 100%, mga kapatid. At saka commandment-keeping people. At doon sa panglima, mga kapatid, physical test. Alam nyo, sinubok si Ellen White. Total, tinanong na rin ito. At isishare daw niya ito sa mga CFD. Tutulan nila na ito po ay iginamit din ba nila ito sa kanilang kinikilala, mga kapatid. Kung isukatin nila yung kanilang puno, yung poop, dito sa mga sukatan niya ito, ay
Pangalawa pa lang, laglag na yan, biblical faithfulness. Kasi tradition sila eh. Ang tradition ay above the Bible, bagsak na kaagad. O prophetic accuracy, ay sa una pa lang yata, Brother Gomer, bagsak na eh. Kaya tigil na sa lait-lait, ay hindi po pwedeng itapat ay. O ngayon, physical test. Anong ibig sabihin po niyan? Eto, sa Numbers 22 verse 4, ito sa Tagalog tayo. Sabi po dito, siya'y nagsabi na nakarinig ng mga salita ng Diyos, na nakakita ng pangitain ng makapangyarihan sa lahat, na nalulugmok at nakadilat ang kanyang mga mata. Na-experience so ito ni Mrs. White nung siya nasa vision. May pagkakataon na nakahiga siya o bumabagsak na ang katawan niya bigla at nagsasalita na lang siya kung ano yung kanyang nakikita sa vision. So, ito po ay nakatala sa Aklat ng Bilang 24:4 na naranasan din po ito ng mga propeta sa Old Testament. Pangalawa sa physical test ay itong sa Daniel 10 verse 8. Ilagay nga natin sa Tagalog dyan. Ang sabi po dyan, sa gayoy, iniwan akong mag-isa at nakakita nitong dakilang pangitain at nawalan ako ng lakas sapagkat ang aking kagandahan ay umuwi sa kasiraan at walang nanatiling lakas sa akin. Ayan. So yung kanina sabi po doon ay nalulugmok, mga kapatid. Na-experience po yan ni Mrs. White. Kaya nga hindi siya self-proclaimed prophet. Actually, nung may tatanong sa kanya, are you a prophet? Sabi niya, ay hindi ko sinasabing ganon. Pero kung may magsasabing ako ganon, ay hindi na ako makikipagtalo sa kanila. Kasi yung naka-witness sa kanya ang nagpatotoo, mga kapatid. So, karanasan ni Daniel na siya pa minsan ay wala pong lakas na naiiwan sa kanya during vision. Pero may na-experience din si Daniel doon sa verse 17, chapter 10 pa rin. Ang sabi niya rito, hindi po siya humihinga. 10:17, sapagkat paano magkipag-usap ang lingkod nitong aking Panginoon sa Panginoon kong ito, sapagkat tungkol sa akin ay bigla nawalan ako ng lakas, ni may naiwan mang hininga sa akin. Alam niyo po, mga kapatid, yung naranasan ni White, nilagyan po siya ng salamin sa tapat ng ilong habang nasa vision. Akala ng mga tao patay na siya. Kasi kung humihinga, magmo-moist yung salamin, lalo na sa lugar nilang malamig, mga kapatid. Pero hindi. Nilagyan nila ng kandila sa tapat ng ilong, nakakasindi. Pag may hiningan lumalabas, gagalaw yung nakasinding kandila. Hindi po, mga kapatid. Kaya yung pong pag-test kay Ellen White, nito mga nanglalait, hindi nila alam yun. O ngayon alam na nila. Tapos biglang nawawalan siya ng lakas, ganon. Ngayon, meron pong isang tao na skeptic, na Ellen White, si Dr. Drummond. Ayan, ito po. Dr. Drummond was a skeptic. He said, I cannot accept vision and dreams from any woman. I reject them. I know. He continued, based on Daniel, the 10th chapter, you are not supposed to breathe in vision. I will examine her in vision. Yan. Hindi matanggap niya na, may gagamitin bang Diyos na babae? Hindi ko tatanggapin. Ngayon sinasabi niya, nire-reject niya daw lahat. Sapagkat, ayon sa Daniel, ay hindi nga daw humihinga yung isang propeta pag nasa vision, may pagkakataon na ganon. Di sinubok niya si Ellen White, mga kapatid, habang nasa vision. At ang sabi ni Dr. Drummond, mga kapatid, kasi minsan walang lakas. Pero may pagkakataon naman na si Ellen White ay sobrang hindi nangangalay. Tulad po nitong nasa picture na yan. Habang siya ay nasa vision, nakataas yung napakalaking Bible, at itong si Dr. Drummond, mga kapatid, in-examine. Habang nahawak ni Ellen White yung napakalaking Bible, nire-recite niya yung mga salita. Hindi niya tinitingnan sa talata ng Biblia, at yung nakapinpoint sa kanyang daliri, ay kung ano yung sinasabi niya, yun ang nandun eh. Itong si Drummond, tumangtong pa sa lamisa para tingnan. Ang sabi ni Dr. Drummond, he said, she does not breathe. This is an unusual phenomenon. During her vision, she didn't breathe and her eyes were open. Kita mo? Lait pa more. Meron bang ganyan sa CFD? Ito pa, mga kapatid, ay hindi basta-bastang tinanggap si Mrs. White ng mga Seventh-day Adventist. At panghuli, yung tinatawag na spiritual fruitage. Ano ba yung naging bunga niya? Nako po, mga kapatid. Sabi nga ng Biblia, sa Matthew 7:20, therefore, by their fruits, you will know them.
Kaya nga, sabi po ng pag-aaral sa mundo ng mga protestante, we are the largest Protestant educational system in the world. Ang Adventist ang nangunguna pagdating sa mga protestanteng eskwelahan sa buong mundo. Napakadami po mga kapatid. At kung titingnan natin dito, ay yung pong mga naitayong eskwelahan sa magitan ng Vision at mga hospital sa magitan ng Pangitain ni Mrs. White ay napakadami po mga kapatid. O, tinan niyo po ito ha, mabilisan na lang ito. Papakita ko lang po ito. Isa sa kanyang mga vision mga kapatid ay magkaroon ng school. At ito po yung ating mga eskwelahan mga kapatid. Primary natin ay 5,915. Ang secondary, mga high school po ito ay 2,435 na mga eskwelahan. Ang mga colleges po natin ay 115. Ang total enrollment po natin ay almost 1 million. Ngayon siguro mahigit na 1 million na yan. Ganun ang kasama sa mga vision ni Ellen White. Naging bunga po niya yan mga kapatid. Napakadami po niyan kung ikukumpara sa mga ibang mga protestante. So yan po. At kung lalaitin man nila mga kapatid, mga taga-subaybay, hayaan nyo lang. O at least na itanong nyo po dito. At ngayon, yung mga hindi naman nanlalait dyan, lalo po nilang nakita at nagkaroon po silang mga impormasyon tungkol po sa pinaniniwala ng mga Seventh-day Adventist na mensahero na walang iba kundi si Mrs. White. Brother Gomer. Liwanag, Brother Johnson, na hindi po yung para bagang iniisip nila ay basta na lamang idiniklarang propeta si Ellen White. Ay hindi po talaga ganon. Ang pinagdaanan ni Ellen White para siya po ay kilalanin na propetisa ng iglesia ay talagang matindi, Brother Johnson. At hindi yun basta-basta. Ngayon, kung ang itututol mo lang sa pagiging propeta ni Ellen White ay hindi mababasa ang kanyang pangalan, ay napakababaw niyan. Kumbaga ay parang ano lang yan, para ka lang sumuntok sa hangin, walang kakwinta-kwinta, ano? Dahil kung ang sasabihin mo lang, kaya bula ang propeta si Ellen White kasi hindi mababasa ang pangalan niya sa Biblia, ay hindi ho yan ang matibay na hindi ho yan matibay na pagtutol. Kailangan ang tutulan mo una ay yung kanyang mga ginawa, Brother Johnson. Tama. Wala namang demanda si Ellen White, Brother Johnson. Tama. Hindi naman siya napagbintangan na rapist. Di ba? Hindi. Ay diniklara nga siya doon sa anong sabi nung binasa mo kanina? Remarkable woman. Hindi po siya yung tumakas sa kanyang bansa para takbuhan yung mga kaso, Brother Johnson. So, kung titingnan mo, abay malayong-malayo naman yung qualification ni Ellen White kumpara naman doon sa mga nagpapakilala ngayon na mga ngaral, Brother Johnson. So yan ang masasabi ko dyan. Una sa lahat, sabi ko nga, yung challenge ko nga, bakit hindi nyo basahin yung kanyang mga isinulat? O isipin mo doon sa Congress Library, sasabihin ng librarian na yung sulat ni Ellen White, kung ang pag-uusapan lang ay life ng ating Panginoon, ay siya yung pinaka magandang isinulat, Brother Johnson. Naman. Saan ka naman nakakita ng gano'n tapos sabi mo, bula ang propeta? Paano niyang naisulat yung life and teaching ng ating Panginoon sa pamamagitan ng libro na Desire of Ages? Ayan kumbaga yung mga kontrabida. Bakit hindi niyo subukang basahin yung Desire of Ages at maghanap kayo ng, yun yung tutulan ninyo. Dapat ganun, Brother Johnson O halimbawa, binasa mo yung libro na isinulat niya. Doon, maghanap ka doon ng itututol mo para patunayan na bula ang propeta siya. Yun sana ang gusto kong mangyari, Brother Johnson Hindi yung dadaldal lang, bulaan yan. Anong katunayan mo na bulaan? Diba? Sasabihin mo lang bulaan, wala ka namang ebidensya na bulaan. Ni isang libro niya hindi mo nabasa. Paano mo nasabing bulaan? So, yan ang dapat nating maintindihan dito, mga kapatid. So bago ka magsalita na bulaan, o binasa mo man lang sana kahit yung 5 libro niya at ipakita mo doon sa kanyang mga isulat saan doon. Di ba? Abay, nung isulat niya, Brother Johnson, na ang sigarilyo nagpapakanser, tinatawanan siya ng medical institution. Kasi nga, paano daw nagpapakanser yung sigarilyo? Ay wala pang ganun na record, Brother Johnson, kahit isa. Ay ngayon, paano ngayon? Lumabas. Abay, totoo nga, na yung sigarilyo pala ay talagang nagdudulot ng kanser. Ay sinong nagsulat nun? Si Ellen White. Si Ellen White ba'y nakapag-aral? Grade 3. Paano niya naisulat yon? Yun ang dapat tutulan, Brother Johnson. Halimbawa, yung sinulat ni
Ellen White na ang pagkain ng karne, ng madalas, na lalong-lalo puro karne lang kakainin mo magdudulot din ng kanser. Ay hindi makapaniwala yung mga tao nung isulat niya yan pero ngayon, tingnan mo, Nga. sa medical world, napatunayan na talagang totoo yun. Ang nagsulat nun, grade 3. Pero ngayon ay lumalabas na yung kanyang isinulat, Brother Johnson, totoo. Kaya nga, bago mo sabihin na bulaan, abay, dapat basahin mo yung kanyang mga sulat, maghanap ka kung anong kabulaanan doon. Yun yung masasabi ko dyan, Brother Johnson. Yan. So, thank you, Brother Gomer. Siguro, dahil nga sa wala naman silang alam, ay ganun. At kadalasan, huwag nyo rin pong pansanin po yung mga CFD lang, yung mga bagong sulpot. Kadalasan po sa kanilang mga sinasabi ay kontra doon sa kanilang mga authority. Yun lang, yung pinagtatanggol nila yung linggo. Kontra po doon sa kanilang authority yon na sinasabing ang linggo wala sa Biblia. Kami magawa niyan. Sila po nag-introduce yan. Pero ngayon, pinagtatanggol ng mga Catholic faith defender na biblical. So, sila mismo ay hindi po dyan. Isipin mo, magpapakilalang mga ngaral, pati yung kamatayan niya, hindi may deklara kung anong klaseng kamatayan ang nangyari. Hindi ba, Brother Johnson? Oo naman. Okay. Pero mga ngaral daw, hindi man lang may deklara. Bakit? Ano bang nangyari? Wala May narinig ba tayo? Wala. Ang nadeklara Hanggang ngayon, sikreto. Bakit? sablay. So, pati yung ganon, mayroon pang, ang tawag diyan, mayroon pang itinatago. Oo. Itinatago tsaka nagtago din. Kaya sabi ko nga, alam mo, yan, nandyan na naman si Nats Benedicto. Kita mo yan, Nats Benedicto. Abay, kung kumpara naman si Ellen White kay Eliseo Soriano, ang layo-layo. Naku po. Nako, malabong-malabo. Kahit isang libro nga yata, walang naisulat yung puno mo Wala. Kahit isang pahina. Saka comics meron. Yung comics, yung talambuhan niya sa comics na isulat. Ay, kaya nga yan ang mahirap Di ba? Oo. Okay.